Hello everyone. I'm back. So na-miss ko na makipagkwentuhan sa inyo. So I think kailangan ibalik ulit natin ang energy, right? So para naman ma-inspire ako na ituloy ito, ay please do like and subscribe and just leave um, comment or click the like on the button down there. Okay? So, naisip ko lang, marami nagtatanong bakit daw hindi pa ako umuwi. Siyempre, ang pag-uwi sa Pilipinas, lalo pag nandito ka na sa Canada, ay hindi ganun kadali. Unang-una, napakamahal ng pamasahe pauwi ng Pilipinas. Pero, aside from that, merong paring at the back of my mind, natatakot pa rin ako sa tanong na, bakit? Bakit wala ka pang anak? Yung mga salitang, sayang, ba't hindi, sayang ang lahi, ganyan. I know nakaka-relate dito yung mga mga napagtanungan ng sayang. Sayang ang lahi, bakit hindi ka pa mag-asawa? Bakit hindi ka pa mag-anak? Mga ganong bagay ba? Pero don't worry, hindi ka nag-isa. At sabi nga ni Pia Porch, Queen Pia, sabi niya, ay daw, it's not sayang. Pagkaroon ko ng hindi anak, ay hindi rin naman choice. Ito ay, plinano ko din naman na magkaroon ng anak, pero wala talaga. Pero sana, mas maging sensitive yung mga tao, lalo na pag ako ay umuwi ng Pilipinas. Please don't ask me why, ba't wala pa akong anak. Please, huwag naman sabihin sayang. Diba? Mas marami naman akong bagay na nagawa kaysa sa sayang. O kaya naman yung salitang kumpleto na sana. Kulang na lang ng anak. I'm not broken. Hindi rin ako kulang. Dahil sa hindi pagkaroon ng anak. Tsaka siguro mas maganda na rin to, di ba? Kung anong plano ng ama para sa aming mag-asawa, tatanggapin namin. Pag dumating na siya, pag dumating na yung baby, ibibigay niya sa amin, which is hindi pa rin naman kami sumusuko, I believe na ready na kami. Yeah. Siyempre minsan, mapapaisip ka, I would be honest na may mga oras ng pagsamba na mapapatanong ka talaga na sabihin mo, binigay na niya yung, kumbaga, inihanda na niya yung aking future or yung future ng baby ko. Sana, dito sa Canada, I'm a Canadian citizen now. Maganda na sana, di ba? Pero, naghihintay pa rin kami. At sana ay kagaya namin, ay matyaga kayong maghintay. Kung kami nga hindi naiinip, kayo pa ba? Diba? Pag kailangan ko ba ng babysitter, pwede kang pumunta dito agad-agad. Hindi naman, di ba? So, thank you sa lahat ng mga nakakaintindi at sa lahat ng mga matyaga at masayang naghihintay. At kahit kailan pa yon, handa naman tayo maghintay. Okay? So, stop questioning na sa mga single, yan, sa mga walang asawa, walang anak, na stop asking na hindi siya nakakatulong. Nakaka-apekto siya sa mental health. Yon, speaking of mental health, ito lang ha, pakiusap ko lang sa mga may topak. Kung may mga pinagdadaanan kayo, huwag kayong mandamay. Hindi yung pag bad trip kayo, maghahanap kayo ng ibang tao ng bubuhusan nyo ng kabad tripan ninyo. Kung bad trip kayo,
Pag-aralan yung ikulong yan sa, ano nyo, kulong yan sa, ano ba? Sa kahon. Kulong sa kahon. Wow, ang sarap nito. Kami na lang ba ang laging mag-a-adjust para sa inyo? May mga topak kayo, may topak din kami. So, ano, talagang sabi nga nung isa kong kabaritas ng mayaman dito, saka na daw, hindi na pataasan ng sahod dito. Pataasan or palakasan na ng mental health. Totoo yan. Tsaka yung maging sensitive ka lang sa feelings sa ibang tao. Kasi kung pinagdadaanan mo yan, kaya naman kitang tulungan, kaya naman kitang intindihin, pero be sensitive naman sa ibang tao, di ba? I appreciate yung mga friends kong dumadaan sa ganyan na kahit pinagdadaanan nila yan, pilit nilang hindi makasira ng buhay ng ibang tao. Alam mo yun? Wala namang ginagawa sa yung tao, bigla mo na hindi ka kausapin. Kung may topak ka, sabihin ko sa'yo, may topak din ako. I-mirror image ko na, i-mirror effect ko na lang kung ano yung ginagawa mo sa akin. Okay? Be kind. At the end of the day, we're all human. Diba? May pinagdadaanan ka, may pinagdadaanan din kami. At, be human lang. Manap ka ng ano. Hindi ako kalaban. Ako ay isang kakampi. Pero, napupuno din ako. Okay. So, sa mga friends ko, I appreciate all of you. Lalong-lalo na sa mga friends ko na hindi lang sarili ang iniisip. You always thinking about my well-being. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Siguro initially, I just mentioned Jen, Arlene, Rachel. Pero alam ko marami kayo. Sige, magbabanggit na naman ako ng pangalan. Magtatampo na naman yung iba. Arlene, Ate Mean, Beshi, Mary Christine Estebanes. I love you, my friend. Tutay, Ate Amihan, yan, Ate Rowena, may Eliza, may favorite person. Lahat kayo favorite ko. Yun nga. Sabi ko lang, kung may topak kayo, intindihin nyo rin, may topak din yung ibang tao. Okay? Be kind. See you next time.